kinds of investors natin. So I have 3 questions no na itatanong sa inyo. You rate yourself from 1 to 4 using the following scale. Okay? So number 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is agree, and 4 is strongly agree. Okay? Tapos, ano nyo lang po, natandaan nyo, ilagay nyo na, i-note nyo sa cellphone ninyo or sa papel kung meron kayo dyan, kung ano yung mga answers ninyo. Kasi, yun yung pag-uusapan natin maya-maya. Okay? So ano ba? What kind of investor are you? So ito po yung ating first question. Ilalabas din natin yung poll dito para ma-capture lang yung answers ninyo, no? So, I am comfortable with taking calculated risks to achieve higher returns, understanding that higher potential returns often come with high risks. Sa Tagalog, komportable akong makipagsapalaran para kumita ng mas malaki. Alam ko na ang mas mataas ang potential, ang mas mataas na potential returns ay madalas may kasamang mas mataas na risks. Okay? So ano ba kayo dyan? Agree, disagree, strongly disagree, or strongly agree? Yan. Okay? What kind of investor are you? Okay, sige. Bigyan ko kayo ng 10 seconds more. Okay, sige. So punta tayo sa second question. Yung second question natin ay, earnings from my investment is most important to me. What I will use it for is secondary. Okay? So sa Tagalog, para sa akin, ang mahalaga ay ang kikitain ng investment ko. Pangalawa lang kung saan ko ito gagamitin. Earnings from my investment is most important to me. What I will use it for is secondary. Para sa akin, ang mahalaga ay ang kikitain ng investment ko. Pangalawa lang kung saan ko ito gagamitin. Okay? And the third question is, I believe that generating returns is the primary objective of my investments, even if they do not contribute to positive social impact or environmental protection. Okay? Sa Tagalog, naniniwala ako na kita ang pangunahing layunin ng investments ko kahit wala itong positive social impact or protection sa environment. Okay, so ano yung mga ano natin, ano ba yung mga kinds of investors natin? Okay? So traditional, no? Pag traditional na classification, tinitingnan niya kung ikaw ay aggressive or conservative. Okay? Tapos yun namang um, purpose driven, ito yung tinitignan niya kung profit ka ba or with your goal, no? Versus goal. Tapos yung panghuli ay tinitignan niya kung ikaw ay social investor. Okay. So tanungin natin si Bing ngayon dito sa unang question. Ano yung sagot mo dito, Bing? Number 3? Number 3. So, nag-agree ka na komportable ka with taking calculated risks to achieve higher returns. Tapos, parang na-accept mo naman na pagka may higher risk ay may higher na pwedeng higher returns, pero pwede rin na higher losses. Okay. So, dun sa mga sumagot dito ay actually 60% yung nagsabi na agree sila doon so in agreement pareho ng mga sagot mo Bing na nag-agree sila. Okay? Anong ibig sabihin niyan? Kapag ikaw ang sinagot mo ay 3 or 4, you may be an aggressive investor
And kung 1 or 2 naman, you may be a conservative investor. So may lang ito kasi syempre isang tanong lang naman yung ginawa natin. At self-assessment ito pagkilala sa sarili. So maraming limitations. Pero I think it's a good starting point in addressing our determining kung ano yung kind of investor tayo. Okay. So, sa tingin mo ba, Bing, mas okay ba na anong mas okay, conservative or aggressive na investor? Conservative, sir. Kasi pag aggressive ka, of Conservative. course, Ano ngayon ang pakiramdam mo? Aggressive yung lumabas sa'yo. na, na, yun pa yung kanina. Hindi kasi sir, of course, pagka mag-aggressive ka, pagka mabagsak ka, of course, medyo masakit din yun. So, Oo. sa Okay. conservative na lang siguro, sir. Sige. Kasi So, pag high, yeah. bakit tingin mo mas okay yung conservative na investor? Of course, tinitingnan mo muna, sir, kasi of course, pagka biglaan kang nagsabi, okay, go, ka ahead. Yung hindi mo siya titingnan Mm. muna or hindi mo muna pag nilay-nilayan. So, Mm. doon kasi, di ba, yung nga, laging inuulit-ulit mo, sir, na ang pagyaman na pag-aaralan. So, pag aggressive ka, go. So, wala ka ng tinitingnan pa. So pagka limbawa nagkaroon ka ng hindi maganda, then yung pagsisisi nandoon. So much better talaga na dahan-dahan pag-aralan, but then kahit medyo mababa, at least mayroon pa rin. Mayroon ka pa rin na tatanggap na um, interest sa ininvest Oo. mo. Actually, Kasi yung aggressive, yeah. yun parati yung naririnig ko na parang, kapag conservative, hindi yan masyadong kumikita. Parang ganyan yung ano nila. Pero sa experience ko, hindi naman parating ganon, no? And i-explain ko siya later. So, ito being yung yung pagiging conservative na investor, is someone who puts importance on security of the investment over returns, no? So, mahalaga sa akin na yung pera ay buo at hindi mabawasan, no? Nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi dahil secure ako na yung pera ko ay hindi mawawala. Yun yung sinasabi sa conservative na Conservative. investor, no? And often fearful and doubtful of investments, yung conservative investor. Yun yung nakikita natin. Tapos, unwilling din no, to take losses. Di ba? So, tama naman, di ba, Bing? Ang pera kasi natin ay syempre, napaghirapan natin yan eh, di ba? So, kailangan talaga dapat na inaalagaan natin yung pera natin. Tama ba? Yes, sir. Of Oo. course. Kasi di ba, sir, talamak nga yung mga scammer. So, Oo nga dapat eh. talaga, pag nilay-nilayan, kung saan talaga yung tamang investment mo ilalagay yung pera mo. Oo. Kasi, syempre, Ilang yan nga, ilang years ka na sa Netherlands? 21 this coming year. This coming 21. June. Yes My po. God, 21 is June. Anong work mo diyan? Same pa rin ba? Yes, sir. Yun pa rin. Kasi di ba, yun pa rin naman yung fina-fight namin up until now. Oo, oo, okay. Sige. So yun 'di ba na actually si Bing po ay isa sa mga migrant activists natin diyan sa Netherlands. No, nagsusulong ng karapatan ng mga migrants diyan sa Netherlands. Ayan. Yes, So pag sir. aggressive investor naman, someone who puts importance on returns of an investment over security. So sa kanila parang they're often confident with the investments that they're putting in at saka okay lang na mawala yung pera, no? They're willing to take losses. Okay? Pero so kung i-analyze natin ito, no? Ano ba yung natin sa investment risks natin, no? Ano ba yung how do we define this, no? So this is the chance of losing some or all of your money when investing. At sa totoo lang, this is subjective and relative. It depends on your knowledge and
skills. At wala talagang exact risk measurement. Kasi naghanap na ako meron bang exact science to measure risks, no, in terms of the finance and in terms of economics? Wala. Kasi kung i-mitigate mo naman lahat ng risks, yung cost nun, super laki na compared dun sa benefit na makukuha mo. So, hindi rin siya very feasible, no? Kaya, art and science yung pinaghahalo natin when we're trying to manage risks. Okay. So, Bing, meron akong tanong sa'yo. Ito. Ayan. Ito yung tanong ko sa'yo, Bing. Kanino ka tataya sa boxing? Sa akin o kay Manny Pacquiao pag kami ay maglalaban? Of course, si Manny Pacquiao, siya yung may, Bakit siya bakit bakit talagang sobrang emphatic ka na? Of course si Manny Pacquiao, 'di ba? Bakit? yun siya ang may skills sa pagdating sa boxing, sir. But of course, for the investment sa iyo. Of course, Sir Ah, Vince. o hindi din mayaman din yung si ano, magaling din sa investment itong si Yes, sir. Magaling si, din talaga. Of course, si magaling Manny. din si Manny Pacquiao pagdating So ng... Pero palitan hindi ko natin. na-follow yung kanyang Instead mga na boxing investment. Bing, ang paglalabanan naman namin ni Manny ngayon ay English grammar. O ayan, kanino ka tataya? Sa akin o kay Of course, Manny? Sir Vince. Hindi pa rin ako sure. Ayan, di ba? So, Wala, yun eh. you're So, not sure, sir. oo. Anong lesson na na-derive mo from that comparison? Ano yung risk na pinag-uusapan doon sa boxing at saka doon sa English grammar in relation sa akin at saka kay Manny? Sir, in regard sa boxing, of course, I choose Manny Pacquiao because of course siya na yung legend for the boxing. Uh-huh. For the grammar, of course, Sir Vince graduated for the higher university at of course, guro pagdating na talaga sa investment. Siguro lang. So that's the Oh, two. kunwari Uh, lagyan natin ng rating 1 to 10 sa boxing. Ano yung 10 highest, 1 lowest? Ano yung rating ni Manny Pacquiao sa boxing? 9. Abot line lang talaga ha. O ako, anong rating mo sa akin sa boxing? Boxing, hindi kita nakikita, sir. So I cannot. Negative 1. Oh. How about sa Siguro, sir, English? 2. Pag Siguro magbaboxing 2? kayo ni Sir, Edwin 2. May muscle naman tayong konti. Ayan. Oh, di ba? Okay. So, yung sa English grammar, sa tingin mo, 1 to 10, ako, ano yung, sa perception mo lang, 10. about Pag 10 may talaga, 11, 11. Papili ko Pag ka, ako may mga 11, 6 sir, lang. 11. Okay. Si Manny, 7.5. Oh, mga 7.5, 'di ba? So ano natin 'yon na meron tayong perception whether ito ay totoo or hindi. Meron tayong judgment na ginagawa in terms of how we perceive risks, no? So 'yun yung gustong-gusto ko parating ginagamit na example sa pag i-illustrate ng risk, ano? So how do we analyze risks, no? So identification, where is the risk? So, dun sa amin sa kanina, may boxing, yun nandun yung risk. Tapos dun sa isa naman ay dun sa English grammar. But it all boils down to knowledge and skills, no? Yung sa risk dun sa example natin. And then yung magnitude, ano yung extent of loss or damage nung risk na yon? So nung inassess ni Bing kanina doon sa boxing, naku, kung masuntok ako ni Manny, baka buhay ko ang kapalit nun. So malaki yung loss na mawawala, ano? Pero sa English grammar, magkalapit nga 'di ba? Sabi niya, ako ay nasa 10, pero feeling ko nasa 6 ako O 7.5 daw si Manny. So, alam mo 'yon, yung risk ng magnitude ng loss doon ay hindi ganoon kalaki. So, doon din natin siya titignan. And then yung likelihood, no, of the probability of the risk happening. Ay, hindi talaga ako lalaban kay Manny ng boxing, 'di ba? Hindi ko pa ayoko kasi alam kong talo na ako doon agad. So, mas may chance ako doon sa English. So, doon ako makikipaglaban kay Manny sa English. Okay? So, yun lang no, para mas maintindihan natin yung risks. Okay?
So, at ang lagi ko kasing naririnig, yun high risk, high returns. Pero sa akin talaga, incomplete yung statement na yan. Mali. At naiinis ako sa media kasi parating yan yung inuulit-ulit, no? Maski mga business news outlets, high risk, high returns. Actually, ang complete na statement dyan ay high risk equals high returns or high losses. Diba? So, yun yung pwedeng mangyari. Pwede kang kumita, pwede kang tumabo, or pwede ka rin mawala. At hindi lang part, pwedeng lahat mawala, no? So, yun yung risk natin. So, kung ibabalik natin dun sa pagiging aggressive or conservative na investor, ano? Sa akin talaga, it's not about whether you are aggressive or conservative. Pero this is actually about your purpose. Okay? So, yung bang kasi sa akin yung pagiging conservative and conservative and aggressive na investor ay parang mas feelings yung pinapairal natin eh, 'di ba? Na kung conservative ka, medyo takot ka, ganyan, no? So i-address mo 'yon, kailangan aralin mo siya para ma-overcome mo 'yon. Tapos yung isa naman ay confident masyado. Tapos parang ang tingin niya sa pera ay okay lang na mawala. Sa akin talaga yung nagsasabi, 'di ba? Lagi din nating naririnig 'yan na only invest what you can afford to lose. Sa akin talaga, wow, ang yaman naman nung taong nagsasabi nung ganyan. Kasi ako talaga, yung perang pinaghirapan ko when I place it into an investment, talagang I really make sure na dapat mababawi ko pa rin yan at nandyan pa rin, no? So, yun. Yan yung ano natin, yung sa uh, conservative or aggressive na investor. Okay? So, para sa akin, mas maganda na isantabi natin yung pagiging aggressive or conservative na investor natin. And mas mag-focus tayo dito sa pangalawa at pangatlo na kind of investing. Kasi feeling ko, mas may sense, no? Itong mga ito. Okay? So, yung pangalawang question naman ay the purpose-driven investor. So, tinanong natin 'yan, no? Para sa akin, ang mahalaga ay ang kikitain ng investment ko. Pangalawa lang kung saan ko ito gagamitin. Okay? So, dito kung ang sinagot ninyo ay 3 or 4, you may be a profit-driven investor, or kapag 1 or 2 naman ang sinagot mo, you may be a purpose-driven investor. Okay? Oh, si Janice ay 1. Okay, so mas purpose-driven investor tayo, ano? Sige Janice, dahil ikaw ay ang sumagot, pwede ba kitang kausapin? Ito, may anak ka ba, Janice? Wala, Sir Vince. Wala. Okay. Pero kunwari may anak ka. Okay? Kunwari may anak ka, Janice, ano? Um, i-invest mo ba yung educational fund ng anak mo sa stock market? Hindi po. Hindi. Oh, 'di ba? So, tama nga yung sagot niya, talagang purpose driven siya. Kasi 'yun yung lagi kong sinasabi eh. Irrelevant whether ikaw ay what you call this, conservative or aggressive na investor. Eh ang pinag-uusapan natin, education fund ng anak mo. So, hindi po pwede talaga na ipagsasapalaran mo 'yan, 'di ba, Janice? Nasaan ka ngayon, Janice? Yes. Nasa work ka? Dubai. Sa Dubai po. Nasa Dubai. Nasa work ka ba? Ay, Bahay. nasa bahay. Parang ang laki ng bahay mo, ah. Ang laki ng door. Ay, cabinet pala yun. Akala ko door. Room. Ayan. Okay, anong oras na dyan? 4:48. 4:48. Okay. Sige. So, ituloy ko lang ha. Tapos, tatanungin ulit kita mamaya kung meron. Okay. So, yung investment talaga natin, kasi nagsa-start dapat sa purpose natin. Ano? Yun yung una nating titingnan. Ikaw ba, Janice, ano yung isang bagay, ano yung purpose mo ng pag-i-invest? Ayun po ay for retirement. For retirement? Naku, ang aga mo naman mag-isip ng retirement, ilang taon ka na?
Early 40s. Early Early 40s. 40s na. Oo, okay. So, for retirement, no? So, kung for retirement, yung ano, yung purpose mo, ah saan mo siya ini-invest ngayon? MP2. Sa MP2, oy perfect. No, Mhm. mamaya meron akong ranking niyan for retirement. Ano yung mga magagandang investments na papasukin? Ayan. So, anong age mo ba balak mag-retire? 50. Wow! Okay. So kung early 40s ka, sabi mo ng 41 ka, o di 9 years pa yun. O mahaba-haba pa yun, no, Janice? Mm. Okay, Baba ayan pa. ha. So maganda na mag-start tayo with our purpose. Tapos, irrelevant whether you are a traditional or you're a conservative or aggressive investor, dapat yung purpose, ima-match mo siya. And we'll go into that later, paano magma-match no, ng mga investments. Okay? And then the third category ng ano no ng investor natin would be determining whether you are a conventional or a social investor. Okay? So dito sa mga sumagot dito, Janice, anong sagot mo dito? 1, 2, 3, or 4? 1 din po. 1 din. Okay. So actually Mm. dito rin sa ano natin marami na 1 ano so mga social investors. So ano na ako parang preaching to the choir. Marami ng ano ang hindi na bago sa kanila yung pagiging social investor. So kung 3 or 4 yung sagot mo, you may be a conventional investor. And then kapag 1 or 2 naman, you may be a more of a social investor. Okay? So lagi lang nating tatandaan yung ating ano no sexy investment framework. So secure and cashable, may X factor, so social and environmental positive impact, tsaka yield, bago yield or returns, yung titignan natin. Okay? So dito sa pagiging social investor natin, pag nag-i-invest talaga tayo, we have to preserve our value, yung halaga natin, no? At yung mga pagpapahalaga natin, no? What we value and wag nating ibebenta yung kaluluwa natin, no? Kapag nag-i-invest kasi may mga ganyan talaga, may mga kaibigan akong ganyan na um gine-gamify nila kasi kunwari may mga pyramid, 'di ba? May mga pyramid scams. Tapos pag may nababalitaan sila, ang ginagawa nila nag-i-invest sila yung mauuna. Tapos mga after 2 months or 3 months, nag-withdraw na sila para makuha nila yung malaking returns. At sabi ko, lagi kong sinasabi, ano ba naman kayo? Alam ko, oo, matatalino na kayo, pero ba't nyo pa gagawin yan? Maraming magsasuffer. Ikaw yung nag-benefit dahil marami ang nag-suffer. Gusto mo pa talagang yun yung source ng yaman mo. So yun, yung sinasabi ko na we really have to preserve our value and our values no when it comes to money. Yan ha. So pwede na ako maging pastor dito no. So ito yung aking so just to summarize no to cover yung ating mga kinds of investors. Unang-una, isantabi na natin yung pagiging aggressive or conservative investor kasi emotion driven yun no. So maging purpose driven tayo or yung purpose driven kasi talagang ang titignan niya ay ma-achieve ko yung goal ko by hook or by crook. Pero yung social investor is the higher level na okay, I want to achieve my goals but mayroong positive social and environmental impact. So yun siya. And to summarize yung aking rules in investing, number 1 is to preserve your value and your values. Number 2 is start with your purpose and choose sexy investments.